Ang nakaraan sa Mangkukulam Academy. Anong ginagawa ng isang tulad mo sa labas ng protektadong kalsada? Ay, teka lang. Hindi ba't orientation lang to? Isa siyang kaluluwang sandata. Isa lamang ang lumilitaw tuwing ang tinakda ay muling ipinanganak. Mangkukulam Academy. Hindi alam ni Baste kung saan siya unang titingin. Sa puno ba na may mukha? Sa duwende na nagsusulat sa floating chalkboard? O sa naglalakad na statue na may bitbit na chalkboard eraser? Nakakamangha. Para akong nasa panaginip. Bulong niya habang sinusundan ng matanda sa kahoy na daanan papasok ng unang gusali. Isang malaking gong ang tinugtog sa itaas ng isang puno. Mga estudyante, handa na kayong salubungin ang bagong salta. Sigaw ng tinig na galing sa iba't ibang direksyon. Parang hangin ang nagsalita mismo. Pumasok sila sa loob ng isang bulwagan na gawa ng kawayan, batong marmol at baging. May mga estudyanteng nakasuot ng iba't ibang uniforme, may balabal, may batik, at may suot na proteksyon sa noo na may nakaukit na baybayin. Iba't ibang kulay ang mga agimat nila sa dibdib. Isang estudyante ang bumulong kay Baste. Hoy! Bagong recruit! Sigurado ka bang hindi ka naligaw galing palengke? Hindi kumibo si Baste. Napakamot na lang siya sa ulo. Oh, sige. Magaling kayo. Pero maghintay kayo ha. Bibili ako ng fishball mamaya. Sa inyo ko una papakain. Bastos din pala tong prom din, no? Biglang may pumasok na maestra at tumigil sa harap ng plataporma. Ako si Maestra Jeanette, isa sa mga tagapangalaga ng silangang gwardiya ng San Lazaro. Nasa harap mo ang isang batang hindi natin inaasahan, ngunit pinili. Ha? Ano daw? Pinili ng ano? Tanong ng isang babae sa harapan. Maputi, matangkad, may palamuting ahas na nakapaikot sa baywang. Pinili ng kaluluwa ng kanyang lahi, at yon ay mas higit pa sa kahit anong marka sa pagsusulit. Bago pa man makapagtanong muli si Baste, nilapitan siya ng guro na may makapal na bigote, malakahoy ang balat at may hawak na libro na lumilipad sa tabi niya. Ikaw ba si Sebastian Reyes? Opo, pero mas kilala po ako bilang Baste. Mas madaling isulat sa mga pangalan ng notebook. Isang pabirong pinili lang tadhana. Tignan natin kung tatawa ka pa kapag sinalubong ka ng tikbalang sa Agima trial. Ha? Agima what? Ano nga po ulit? Ngumiti ang guro. Pasok ka sa ikatlong silid. Doon ka matutulog. Bukas, magsisimula na ang klase. Dalhin mo ang arnes. Yan ang magiging una mong guro. Si Baste ay hindi makapaniwala. Kahit bagod, gutom at gulo ang isip niya, nararamdaman niyang may paparating na mas malaki. Habang lumalakad siya papasok ng tinurong silid, may narinig siyang bulong. Hindi galing sa paligid, kundi sa kanyang isipan. Kilala ka namin, Baste. Handa na ba ang puso mo para gisingin ang dugo ng ninuno mo? Pinilit na lang matulog ni Baste at lumipas nga ang gabi. Umupo ng maayos. Ituwid ang likod.
Linawin ang isipan. Huminga na parang dumadalay sa inyo ang enerhiya ng buhay. Ang boses ni Maestro Emmanuel ay parang kampanang gawa sa bakal. Mabigat, tuwid, at walang bahid ng pasensya. Nakaupo sa bilog na anyo ang lahat ng first-year students sa ilalim ng isang dambuhalang puno sa gitna ng academic grounds. Ang mga ugat nito ay parang braso ng higanting hukluban, nakalitaw sa ibabaw ng lupa, paikot sa isang batong altar na may lumang baybayin na kumikislap. Nasa gitna ng bilog si Baste, nanginginig ang tuhod niya. Kailangan ba talagang ako agad? Sabi ng tradisyon, kung sino ang pinakahuling pumasok sa eskwelahan, siya ang una sa ritual. Parang welcome gift daw. Welcome? Baka welcome trap pala. Sa gilid ng bilog, nag-obserba si Juna. Naka-cross arms at nakataas ang isang kilay. Mukhang namang wala tong alam. Lumapit si Maestro Emmanuel sa gitna. Sebastian Reyes, hakbang sa altar, hawakan ang agimat ng batayang lupa. Lumapit si Baste, dahan-dahan. Lumubog ang tsinelas niya sa damong may sinag ng araw. Umakyat siya sa altar at nakita ang nasa gitna nito. Isang maliit na kahoy na kahon na may ukit ng baybayin. Diwa ng pinagmulan. Teka lang po, ano pong gagawin ko? Ilahad mo ang iyong lahi, ipakita ang iyong layunin, at tawagin ang espiritu ng iyong dugo. Ano daw? Lahi? Espiritu ng dugo? Wala bang mas maikli lang nito? Tahimik ang buong klase. Tumingin si Baste sa kahon. Ako po si Sebastian Reyes. Anak po ako ni yung namayapang magulang ko po. Bigla siyang naputol. Ang kahon ay gumalaw. Kumislap ang mga baybayin. Sumingaw ang maitim na usok mula sa hawak niyang kahon. Isang maitim, makapal at tila may buhay ang usok. Ha? Ano nangyari? Ba't may usok? Sumingit ang tinig ng puno ng buhay. Ikaw na may dala ng diwang itinatago, ilahat ang mukha ng iyong lahi. Pumutok ang anino ni Baste. Isang figura ng matandang lalaki ang unti-unting bumangon mula sa kanyang likuran. Nakasuot ng balabal ng babaylan at may korona ng yantok. Huwag kang matakot, Apo. Bulong ng figura, hindi sa hangin, kundi direkta sa isipan ni Baste. Napaupo siya. Ang buong klase ay napasingap. Si Maestro Emmanuel mismo ay napaatras ng isang hakbang. Isa siyang espiritu ng hinirang. Matagal nang hindi lumilitaw ang ganitong anyo. Ito ang apo ng lahing gumapi, pero hindi kailanman nawala ang kadiliman. Gamit ang tinagong spirit weapon, ikaw ang hinirang, ikaw ang tinakda. Ang usok ay biglang naglaho. Ang figura ay nawala na parang aninong inalisan ng araw. Naiwan si Baste, pawis na pawis, nanginginig. Namangha si Maestro Emmanuel sa kanyang nakita. Magaling, malakas, medyo walang kontrol, pero nakakamangha. Ngayon lang ako nakakita ng espiritu ng hinirang. Tumingin si Juna.
Ngayon, hindi na siya nakataas ang kilay. Bagkus, kunot na ang nao niya. Alam mo, boy, ikaw lang ang estudyante na nakapagpahanga sa punong maestro. Sa loob ng silid ng hangin, isang malawak na bulwagan na may bubong na gawa sa pinagdikit-dikit na dahon ng banaba at kawayan, at sa gitna ay may apoy na hindi nasusunog, laging kulay bughaw. Okay mga kabataan, magsisimula na tayo. Ako si Maestro Ralph. Dito niyo matututunan ang sining ng damong gamot, bitag kontra aswang at panlason ng engkanto. Alam nyo ba na ang tikbalang ay allergic sa dahon ng lagundi? Kung pinakuluan nyo ito ng may luya. Panglagnat po ba yun? Yan din kasi ginagamit ni Lolo sa akin. Pilosopo ka, Reyes. Pang-exorcism din yon kung alam mong timplahin. Mukhang ikaw ang klase ng batang mahilig maghalo ng Milo sa sinigang. Depende po. Pag malamig, Tawanan ng buong klase. Pati si Jonah bahagyang napangiti kahit agad din niya itong pinawi. Pagkatapos ng subject ni Maestro Ralph, pumasok naman ang isang babaeng animoy diwata. Magandang araw. Ako si Maestra Donita. Ako ang guro nyo sa kalikasan at kababalaghan. Lahat ng nilalang sa labas ng paaralang ito, mula sa alitaptap hanggang sa kapre, ay may damdamin, may alaala at may pagkatao. Kailangan nyo silang galangin kung ayaw nyong lalamunin kayo ng buhay. Bumaling siya kay Baste. Ikaw bata, anong nararamdaman mo sa paligid ng punong yan? Tumingin si Baste sa puno ng langka sa labas ng bintana. Parang gutom po siya. Gusto niya siguro kumain ng pansit? Ayos ka rin. Hindi laging poetic ang pakikipag-usap sa kalikasan. Minsan, totoo lang talaga siyang gutom. Sunod na dumating ay si Maestro Emmanuel. Ako ang guro nyo sa ritual ng labanan. Ang sinumang hindi marunong lumaban ay hindi marunong magtanggol sa kaluluwa ng kanyang sarili. Tumango siya kay Baste. Sebastian Reyes, lumapit ka. Bakit po? Ako ulit? Tumayo si Baste. Inabot ang lumang arnis mula sa bag. Pwesto, gamitin ang lahat ng natutunan mo. Ha? Wala pa po ako natututunan ah. Tumpak, kaya ito ang unang aralin na ituturo ko sa inyo, ang maging handa sa anumang oras. Biglang umatake si Maestro Emmanuel. Mabilis, parang kidlat. Hawak ang baston, sumugod siya kay Baste na parang agila. Nagulat si Baste. Napapikit. Parang may humarang. Hindi ang arnis, kundi ang isang aninong umaligid sa kanyang kamay, humawak sa pulso niya at ginabayang itaas ang sandata. Tumigil si Maestro Emmanuel sa atake. Kamangha-mangha. Buhay pa ba ako? Hindi mo alam ang ginagawa mo, pero may gumagabay sa iyo. At yan ang mas nakakatakot kaysa sa aswang. Nagtingginan ng mga guro, tila may di pagkakaunawaan sa kanilang mga mata. Si Maestra Donita ay nagtataka, parang nakaramdam ng kakaibang enerhiya. Pero si Maestro Emmanuel, seryoso, tila may pangamba. Makinig ka, Reyes. Kung hindi mo maipakita ang paggising ng tunay mong agimat bago sumapit ang kabilugan ng buwan, aalisin ka namin sa paaralang ito. Oh, hindi. Ano na naman ba to?